Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, katapatan at katatagan? May mga pagkakataong ang pinakamalaking pagkakamali ay hindi ang pagkatiwalaan ang maling tao, kundi ang maliitin ang kakayahan ng isang babaeng nasaktan. Ngayong araw, samahan ninyo ako, ang inyong lingkod, sa pagbubukas ng isang aklat na puno ng mga lihim. Ito ay isang kwento tungkol sa isang ilaw ng tahanan na pilit nawawasakin ng dilim ng pagtataksil. Paano kung ang kinang na inaakala mong walang hanggan ay isa lamang palang anino ng kasinungalingan? Isang pangalawang telepono. Iyon ang unang bumungad kay Luningning sa loob ng isang lumang kahon ng sapatos. Nakatago sa ilalim ng mga hilerang damit panloob ng kanyang asawa. Sa unang segundo, sinubukan pa ng isip niya na gumawa ng mga dahilan. Baka luma ito. Baka gamit sa trabaho. Baka. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, sa paglamig ng dugo, na unti-unting gumapang sa kanyang mga ugat, alam niyang hindi ito para sa trabaho. Ang teleponong hawak niya ngayon ay isang sikretong hindi para sa kanya. Dahan-dahan, naupo siya sa malambot na carpet ng kanilang walk-in closet. Ang likod ay nakasandal sa malamig na pinto. Ang buong paligid ay nababalot ng amoy ng mamahaling pabango ni Raja. Isang amoy na dating nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ngunit ngayon ay parang lason na sumasakal sa kanyang paghinga. Pinindot niya ang power button. Walang password. Isang malaking pagkakamali para kay Raja. Isang katotohanang gigiba sa mundo ni Luningning. Bumukas ang telepono at tumambad ang isang wallpaper. Hindi ito larawan niya o ng kanilang dalawang anak na si Ulan at Sinag. Ito ay larawan ng isang babaeng nakangiti, ng matamis. Nakasandal sa balikat ng kanyang asawa habang nasa isang yate na may tanawin ng karagatan sa kanilang likuran. Si Malyari, ang kanyang mahusay at laging maaasahang executive assistant, nanginig ang kamay ni Luningning. Parang may mga bubuyog na umuugong sa loob ng kanyang tainga. Binuksan niya ang gallery at doon, sunod-sunod na bumungad ang mga larawan na parang mga punyal na humihiwa sa kanyang puso. Mga larawan nila sa mga mamahaling restaurant, sa mga hotel sa ibang bansa. Mga larawan kung saan ang mga ngiti nila ay mas masaya pa kaysa sa mga ngiting ibinibigay ni Raha sa kanya sa tuwing umuwi ito. At ang mga mensahe ang pinakamasakit sa lahat. Mula kay Malyari, "Miss na kita, aking Raja. Ang tagal naman ng uwi mo." Sagot ni Raja, "Pauwi na, aking Yari. Isang halik na lang mula sa reyna ng buhay ko." Mula kay Malyari, "I love you. Huwag mong kakalimutan." Sagot ni Raja, "Ikaw lang, palagi. Ikaw lang, palagi." Ang mga salitang iyon din ang mga salitang ibinubulong ni Raja sa kanya gabi-gabi bago sila matulog. Iyon din ang mga salitang nakasulat sa bawat regalo, sa bawat bulaklak na ipinapadala nito. Isang kasinungalingan. Lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan. Hindi niya namalayan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sunod-sunod, mainit at mapait. Napahawak siya sa kanyang bibig. Pinipigilan ang isang hikbi na nagbabantang kumawala. Bawal siyang gumawa ng ingay. Tulog na ang mga anak niya. Ayaw niyang magising sina Ulan at Sinag. Ayaw niyang makita ng mga ito ang pagguho ng kanilang ina. Sa loob ng 10 taon, ibinigay niya ang lahat. Isinuko niya ang kanyang pangarap na maging isang pintor para maging isang full-time na asawa at ina. Gabi-gabi, sinisiguro niyang maayos ang lahat para sa pag-uwi ni Raja. Ang bahay nila ay hindi lang isang mansyon. Ito ay isang tahanan na binuo niya mula sa pagmamahal at dedikasyon. At ito ang igaganti sa kanya. Tumayo siya, nanginginig ang mga tuhod. Naglakad siya papalabas ng closet at dahan-dahang binuksan ang pinto ng kwarto ng kanyang mga anak. Doon, sa ilalim ng dim light ng lampshade,
Nakita niya ang mahimbing na pagkakatulog ni Ulan at Sinag. Magkayakap ang mga ito, mga anghel na walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa kanilang pamilya. Ang kanilang mga payapang mukha ang nagbigay sa kanya ng kalinawan. Hindi ito ang oras para umiyak. Hindi ito ang oras para maging mahina. Kung gagawa siya ng iskandalo, kung susugurin niya si Raja, sino ang talo? Siya, ang kanyang mga anak. Ang pamilyang pinaghirapan niyang buuin ay guguho sa isang iglap. Hindi. Hindi siya papayag. Bumalik siya sa kanilang silid at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may mga mugtong mata at basang pisngi, isang imahe ng pagkawasak. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang sariling refleksyon, may nagbago. Ang sakit sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matigas. Isang malamig na determinasyon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Huminga siya ng malalim. Pinapakalma ang kumakabog niyang dibdib. Hindi ako iiyak. Lalaban ako. Bulong niya sa sarili. Pero lalaban ako sa paraang hindi niya inaasahan. Sa paraang ako ang magtatakda ng mga patakaran. Kinuha niya ang kanyang laptop at naupo sa kama. Ang mga daliri niya ay mabilis na nag-type sa search bar. Pinakamahusay na private investigator sa Pilipinas. Maraming lumabas na mga pangalan at website, mga magagarang anunsyo na may mga larawan ng mga lalaking nakasuit. Ngunit isa lang ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang simpleng website na may pangalang hindi magarbo, pero mabigat at makahulugan. Mata ng katarungan. Walang larawan. Walang mga testimonya. Tanging isang numero ng telepono at isang pangako. Ang katotohanang hindi nakikita, aming binibigyan ng liwanag. Nag-alinlangan siya sandali. Ito na ba talaga ang gagawin niya? Ang pagpasok sa mundong ito ay nangangahulugang wala nang balikan. Ngunit nang maalala niya ang mukha ni Malyari sa telepono ng kanyang asawa, ang mga kasinungalingang nabasa niya, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero. Nagring ito ng 2 beses. Sa ikatlong ring may sumagot. Walang hello, walang pagbati-pagbati. Tanging isang boses ng lalaki, malalim, kalmado, at may bigat na tila ba sanay na sa mga lihim at kasinungalingan ng mundo. Anong kailangan mo? Tanong ng boses sa kabilang linya. Napalunok si Luningning, hawak ng mahigpit ang telepono. Kailangan ko ng tulong. Halos pabulong niyang sagot. Ang Kapihimbing ay isang maliit na lugar na nakatago sa isa sa mga hindi gaanong abalang kalye ng Makati. Ang pangalan nito ay Balintunaan. Hindi ito lugar para sa pagtulog, kundi para sa mga taong gustong magtago at mag-usap ng walang nakakarinig. Ito ang lugar na pinili ng lalaki sa kabilang linya. Pagpasok ni Luningning, agad siyang nakaramdam ng pagkailang. Ang mga kaswal na suot ng mga tao sa loob ay malayo sa kanyang eleganteng bestida at mamahaling sapatos. Mahigpit ang kapit niya sa strap ng kanyang bag. Ang mga buto sa kanyang daliri ay namumuti. Para siyang isang ibon na napadpad sa maling pugad. Inilibot niya ang kanyang paningin hanggang sa mahagip ng kanyang mga mata ang isang lalaking nakaupo mag-isa sa pinakasulok na mesa. Nakasuot ito ng simpleng itim na t-shirt at maong at abala sa pagbabasa ng isang libro. Hindi ito ang inaasahan niyang itsura ng isang private investigator. Walang suit, walang madilim na salamin. Ngunit nang mag-angat ito ng tingin at nagtama ang kanilang mga mata, alam ni Luningning na ito na ang taong kausap niya. Ang mga mata nito ay hindi bumibitaw sa kanya. Tila ba binabasa nito hindi lang ang kanyang mga sinasabi, kundi pati ang mga takot na pilit niyang itinatago. May talim sa mga titig nito na bumabaon hanggang sa kanyang kaluluwa. Tumayo ang lalaki. Mrs. Alcacid? Sabi nito sa boses na kasing kalmado at kasing lalim ng narinig niya sa telepono.
Ako si Bantugan Reyes. Maupo ka. Naupo si Luningning sa silyang nasa harapan nito. Inilapag niya ang kanyang bag sa tabi, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanatiling nanginginig sa ibabaw ng kanyang kandungan. Kape? Alok ni Bantugan. Umiling lang siya. Hindi, salamat. Gusto ko nang simulan. Tumango si Bantugan. Isinara ang kanyang libro at ipinatong ito sa mesa. Sige, sabihin mo sa akin ang lahat. At sinimulan ni Luningning ang kanyang kwento. Ikwinento niya ang tungkol sa perpektong pamilya, ang mapagmahal na asawa, at ang masayang tahanan. Habang nagsasalita siya, ang kanyang boses ay nanatiling pantay at kontrolado. Isang bagay na ipinagpapasalamat niya. Ayaw niyang magmukhang isang desperadong asawa na nagwawala. Gusto niyang magmukhang isang kliyenteng seryoso sa kanyang layunin. Ngunit hindi niya napigilan ang bahagyang panginginig ng kanyang mga labi nang banggitin niya ang pangalawang telepono, ang mga litrato, at ang mga mensahe. Ang pangalan niya ay Malyari Crisologo, executive assistant ng asawa ko. Sabi niya, ang pait ay hindi maitago sa kanyang boses. Si Bantugan ay nanatiling tahimik, nakikinig ng mabuti. Walang emosyon sa kanyang mukha. Tanging ang kanyang mga mata ang nagpapakita ng matinding konsentrasyon. Anong gusto mong malaman, Mrs. Alcacid? Tanong niya nang matapos magkwento si Luningning. Gusto mo ba ng patunay para sa annulment? Mga litrato? Mga video? Gusto ko ng lahat. Mabilis niyang sagot. Pero higit pa roon, gusto kong malaman kung bakit. Gusto kong malaman ang lahat ng kanilang itinatago. May diin sa kanyang huling mga salita. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan siya ni Bantugan, tila sinusuri ang kanyang katatagan. Ang paghahanap sa katotohanan ay may katumbas na presyo, hindi lang sa pera, sabi nito. Minsan mas gugustuhin mong hindi mo na lang nalaman ang iyong matutuklasan. Handa ako, matatag niyang sabi. Sinalubong ang kanyang mga titig. Ano man ang halaga. Sige, sabi ni Bantugan. Kinuha ang isang ballpen at notebook. Ano ang buong pangalan ng asawa mo? Huminga ng malalim si Luningning bago sumagot. Ang pagbigkas sa pangalan nito ngayon ay parang paglunok ng bubog. Raja. Raja Dumaculem del Fuego. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, parang huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Bantugan. Raja Dumaculem del Fuego. Ang pangalan ay parang isang kulog na umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang isip. Ginigising ang mga multo ng nakaraan na matagal na niyang pilit na ibinabaon. Sa labas, ang kanyang mukha ay nanatiling isang blangkong pader. Walang pinapakitang anumang emosyon, ngunit sa loob, isang bagyo ang nagwawala. Ito na. Pagkatapos ng 10 taong paghihintay, paghahanda, at pagmamanman mula sa malayo, ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Ang babaeng nasa harapan niya na may mga matang puno ng sakit, ngunit may determinasyong bakal, ang siyang magiging susi. Napatingin siya kay Luningning Alcacid. Sa kanyang mamahaling damit at alahas, sa kanyang postura na nagpapakita ng yaman at kapangyarihan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita ni Bantugan ang isang bagay na pamilyar. Nakita niya ang anino ng sarili niyang ina, isang babaeng minsan ding nagtiwala, minsan ding nagmahal, at minsan ding sinaktan ng parehong lalaki. Ang mga tanong na sunod niyang binitiwan ay hindi na lang para sa isang kliyente. Ang mga ito ay para na rin sa kanyang sarili. Gaano na kayo katagal na kasal? Gaano mo kakilala si Malyari? May napapansin ka bang kakaiba sa mga kilos niya nitong mga nakaraang buwan? Bawat sagot ni Luningning ay isang piraso ng puzzle na bumubuo sa larawang matagal na niyang alam. Isang larawan ng isang lalaking kayang sirain ang lahat ng kanyang mahawakan para lang sa sarili niyang kapakanan. Ang babaeng ito, si Luningning, ay hindi niya inaasahan. Isang hindi planadong elemento sa kanyang matagal ng binuong plano. Ngunit ngayon,
Habang nakikita niya ang apoy sa mga mata nito, alam niyang hindi ito isang hadlang. Isa itong armas. Matapos ang halos isang oras, tumigil si Bantugan. Inilapag niya ang kanyang ballpen at isinara ang notebook. Kumuha siya ng isang folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa, itinulak ng bahagya palapit kay Luningning. Ito ang kontrata, sabi niya. Nakalagay diyan ang lahat ng serbisyo, ang mga bayarin, at ang confidentiality clause. Basahin mong mabuti. Binuksan ni Luningning ang folder. Ang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga nakasulat na salita. Para kay Bantugan, hindi ito isang simpleng kontrata lamang. Ito ay isang kasunduan, isang panunumpa. Hinintay niya itong matapos magbasa. Nang mag-angat ito ng tingin, ang pag-aalinlangan ay panandaliang gumuhit sa mukha nito. Ito ang sandali ng katotohanan. Dito niya malalaman kung hanggang saan ang tapang nito. Sigurado po ba kayo na gusto niyong ituloy ito, Mrs. Alcacid? Mahinahon, ngunit may bigat niyang tanong. Ang landas na ito ay walang balikan. Para kay Bantugan, ang pag-imbestiga sa isang kaso ng pangangaliwa ay simple at mechanical na trabaho. Isang bagay na kaya niyang gawin kahit nakapikit. At para patunayan ang relasyon ni Raja Dumaculem del Fuego at Malyari Crisologo, kinailangan niya lang ng 24 na oras. Nasa loob siya ng kanyang sasakyan, nakaparada sa kabilang kalye mula sa isang marangyang hotel sa BGC. Ang kanyang kamera na may long lens ay nakatutok sa entrance. Hindi nagtagal, isang itim na luxury sedan ang huminto. Bumaba si Raja, inayos ang kanyang mamahaling suit at lumingon na parang isang haring naghihintay sa kanyang karwahe. Sumunod na bumaba si Malyari nakangiti. Ang ngiting iyon ay hindi ngiti ng isang simpleng empleyado sa kanyang amo. Iyon ay ngiti ng isang babaeng nagmamay-ari sa mundo o kahit sa mundo ng lalaking kasama niya. Click! Ang tunog ng shutter ng camera ay halos hindi maririnig, ngunit para kay Bantugan, ito ay kasing lakas ng isang putok ng baril. Inabot ni Raja ang kamay ni Malyari. Click! Magkahawak kamay silang pumasok sa lobby ng hotel. Click! Tapos na ang trabaho. Mayroon na siyang sapat na ebidensya para kay Luningning Alcacid. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang sasakyan ni Raja na umaalis, alam ni Bantugan na ang trabaho niya ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang opisina ni Bantugan ay hindi isang magarang lugar. Isa itong maliit na kwarto sa ikalawang palapag ng isang lumang gusali. Amoy luma at bagong timplang kape. Ngunit para sa kanya, ito ang kanyang santuwaryo, ang kanyang war room. Ang isang buong pader ay nakalaan para sa kanyang laban. Isang malaking corkboard na puno ng mga litrato, mga diagram, at mga clipping mula sa mga lumang dyaryo. Sa pinakagitna ay isang malaking larawan ni Raja Dumaculem del Fuego, nakangiti sa isang business magazine cover. Mula sa larawang yon ay may mga pulang sinulid na kumukonekta sa iba't ibang pangalan at kumpanya. Ito ang mapa ng kanyang galit, isang dekada ng pag-aaral at paghahanda. Ngayon, mayroon siyang bagong piraso, si Malyari Crisologo. Isinabit niya ang mga bagong kuhang litrato sa board. Tinitigan niya ang mukha ni Malyari, isang magandang babae, mukhang matalino, ngunit may lungkot sa mga mata nito na hindi nababagay sa matamis nitong ngiti. Umupo si Bantugan sa harap ng kanyang computer at nagsimulang mag-type. Ang kailangan niya ay isang koneksyon, isang maliit na hibla na mag-uugnay sa kasalukuyang pagtataksil sa mga krimen ng nakaraan. Inumpisahan niya sa mga gastusin gamit ang isang software na siya mismo ang gumawa. Sinimulan niyang i-trace ang mga digital footprint na naiwan ng dalawa. Natuklasan niya ang isang shell corporation, Paru-Paro Holdings, na ginagamit para bayaran ang kanilang mga hotel, mga flight, at mga mamahaling regalo. Isang pangkaraniwang taktika para sa mga mayayamang gustong magtago ng kanilang mga lihim. Ngunit ang pangalang Paru-Paro Holdings
ay pamilyar sa kanya. Binuksan niya ang isang luma at naka-encrypt na file sa kanyang computer. Ito ang kanyang personal na archive, isang digital na libingan ng mga kumpanyang sinira ni Raja. Dito nakatago ang mga kwento ng pagkalugi, pagpapakamatay, at mga pamilyang nawasak. Nag-type siya, Paru-Paro Holdings, search, at lumabas ito. Isang pangalan sa isang listahan mula 15 taon na ang nakalipas. Ang Paru-Paro Holdings ay ang parehong kumpanyang ginamit ni Raja para bilhin sa napakamurang halaga ang lahat ng asset ng isang maliit na textile company na bigla na lang nalugi dahil sa isang factory fire. Ang may-ari ng textile company na yon ay napilitang magbenta at pagkatapos ay umalis ng bansa, dala ang kahihiyan. At sa ibaba ng pangalan ng may-ari, may isang pangalan ng kasosyo sa negosyo, isang pangalang nagpatigil sa paghinga ni Bantugan. Crisologo. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa isang lumang metal na filing cabinet sa sulok ng kanyang opisina. Binuksan niya ito at kinuha ang isang makapal na folder na may markang Crisologo Textiles. Puno ito ng mga luma at naninilaw ng dokumento. Sa ilalim ng lahat ng yon, may isang brown na envelope. Nanginginig ang kamay niya nang buksan niya ito. Ang laman ay iisang litrato lamang. Isang litrato mula sa isang company event. Nakatayo sa gitna ang dalawang lalaki, magkaakbay at nakangiti. Ang isa ay ang kanyang ama, bata pa at puno ng pangarap. Ang isa naman ay isang lalaking nanong gayon ay nakikilala niya bilang ama ni Malyari. Dalawang magkaibigan, dalawang kakasosyo, dalawang biktima ng parehong ahas, biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang lungkot sa mga mata ni Malyari, ang pagpili sa kanya bilang assistant. Hindi ito simpleng pang-aakit lang. Maaring may mas malalim na dahilan. Isang dahilan na kasing bigat ng dahilan niya. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na metal ng filing cabinet. Ang galit na matagal na niyang kinikimkim ay muling umakyat sa kanyang lalamunan. Mainit at mapait. Ang ginawa ni Raja ay hindi lang isang simpleng pagnanakaw sa negosyo. Isa itong kadena ng pagkawasak na patuloy na gumigiba ng mga buhay kahit pagkatapos ng maraming taon. Tinitigan niya ang litrato. Dalawang pamilya ang sinira ng isang tao. At ngayon, ang mga anak ng dalawang pamilyang yon ay muling nagtagpo sa ilalim ng anino ng parehong halimaw. Bumalik siya sa kanyang mesa. Ang mga mata ay nakatutok sa larawan ni Raja sa pader. Ang paghihiganti ay hindi na lang para sa kanyang ama. Ito ay para na rin sa ama ni Malyari. Para kay Luningning. Para sa lahat ng mga taong tinapakan at winasak ni Raja. Idinikit niya ang litrato ng dalawang ama sa tabi ng litrato ni Malyari. Dahan-dahan, ang mapa ng kanyang galit ay nagiging mapa ng isang mas malaking laban. Isang laban para sa hustisya. Mahina siyang bumulong sa katahimikan ng kanyang opisina. Isang pangakong puno ng yelo at apoy. Hindi lang pamilya ko ang sinira mo, Raja. Tumawag si Bantugan kinabukasan. Ang boses niya sa telepono ay iba. Mayroon itong bigat at pagkaapurang hindi narinig ni Luningning noon. Kailangan nating magkita. Sabi nito, walang paligoy-ligoy. Sa parehong lugar, ngayon din. Hindi na nagtanong pa si Luningning. Mayroong kilabot sa kanyang dibdib na nagsasabing ang anumang natuklasan ni Bantugan ay mas malaki pa sa mga litratong inaasahan niya. Pagdating niya sa kape himbing, naroon na si Bantugan sa kanilang karaniwang mesa sa sulok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi libro ang nasa harapan niya, kundi isang manipis na brown envelope at ilang mga luma at naninilaw na dokumento na maingat na nakalatag sa mesa. Umupo ka, sabi ni Bantugan. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Sumunod si Luningning. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Inilahad ni Bantugan ang laman ng envelope. Mga litrato, malinaw at hindi maikakaila. Si Raja at Malyari na magkahawak kamay na pumapasok sa isang hotel,
Si Raja at Malieri na naghahalikan sa loob ng isang pribadong elevator. Bawat isang litrato ay isang patunay sa kasalanan, isang dagok sa kanyang puso. Ngunit sa halip na sakit, isang malamig na pamamanhid ang naramdaman ni Luningning. Inaasahan na niya ito. Ito ang dahilan kung bakit niya kinuha si Bantugan. Ito ang patunay na kailangan mo, sabi ni Bantugan. Sapat na ito para sa annulment. Tumingin si Luningning mula sa mga litrato patungo sa mukha ni Bantugan. Pero may iba pa, hindi ba? Hindi lang ito ang dahilan kung bakit mo ako pinapunta dito. Hindi sumagot si Bantugan. Sa halip, marahan niyang itinulak palapit sa kanya ang mga lumang dokumento. Tumingin si Luningning sa mga papel, mga kopya ng mga legal na kasulatan, mga bank statement mula pa noong 15 taon na ang nakalipas. Ang mga pangalan ng kumpanya ay hindi pamilyar sa kanya. Crisologo Textiles, Paru-Paro Holdings. Ano ang kinalaman nito sa kanila? Tanong niya. Ang kanyang boses ay naguguluhan. Kinuha ni Bantugan ang huling piraso ng ebidensya, isang luma at kupas na litrato. Inilapag niya ito sa ibabaw ng lahat ng mga dokumento. Nasa litrato ang dalawang lalaki, mas bata pa, magkaakbay, at nakangiti sa kamera na para bang pag-aari nila ang buong mundo. Kilala mo ba sila? Mahinang tanong ni Bantugan. Umiling si Luningning. Ang lalaking nasa kanan, sabi ni Bantugan, at huminto siya sandali, na para bang ang mga susunod na salita ay mabigat bitbitin, ay ang aking ama. Napatingin si Luningning kay Bantugan, ang pagtataka ay malinaw sa kanyang mukha. Ang iyong ama? At ang lalaking nasa kaliwa. Pagpapatuloy ni Bantugan, ang kanyang boses ay bumaba, na halos pabulong na. Ay ang ama ni Malieri. Parang isang malakas na sampal ang mga salitang iyon. Napahawak si Luningning sa gilid ng mesa para suportahan ang sarili. Biglang nanikip ang kanyang dibdib, nahihirapang huminga. Ang lahat ng ingay sa loob ng coffee shop ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso. Ano? Anong ibig mong sabihin? At doon, ikwinento ni Bantugan ang lahat. Ikwinento niya ang tungkol sa dalawang magkaibigan na nagtayo ng isang maliit na kumpanya ng tela mula sa kanilang mga pangarap. Ikwinento niya kung paano sila nilapitan ng isang batang negosyante na puno ng mga pangako, isang batang Raja Dumakulem. Ikwinento niya ang tungkol sa sunog sa pabrika, ang biglaang pagkalugi, at kung paano pinilit ni Raja ang kanyang ama at ang ama ni Malieri na ibenta ang kanilang kumpanya sa kakarampot na halaga. Ang aking ama ay inakusahan pa ng panloloko. Isang kasalanang si Raja ang may gawa. Namatay siya sa kahihiyan, dala ang isang pangalang winasak ng kasinungalingan, sabi ni Bantugan. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit ang sakit sa kanyang mga mata ay hindi maitatago. Ang pamilya, Crisologo naman, ay umalis ng bansa. Hindi ko alam na may anak pala siyang babae. Hanggang ngayon, si Luningning ay nakatitig lang, hindi makapagsalita. Ang kwento ay parang isang bangungot. Ang pagtataksil ng kanyang asawa ay hindi na lang isang simpleng pangangaliwa. Isa itong krimen. Isa itong sumpa na sumisira ng mga buhay sa loob ng maraming taon. Ang kanyang problema, na sa tingin niya ay pinakamabigat sa buong mundo, ay naging isang maliit na piraso lamang sa isang mas malaki at mas madilim na larawan. Ang lalaking pinakasalan niya, ang ama ng kanyang mga anak, ay isang halimaw na nagtatago sa likod ng isang maskara ng kabaitan at tagumpay. Sa sandaling iyon, ang relasyon nila ni Bantugan ay nagbago. Hindi na siya isang kliyente at ito ang kanyang investigador. Sila ay dalawang taong pinag-isa ng sakit na dulot ng iisang tao. Sa unang pagkakataon, tinitigan ni Luningning si Bantugan at nakita niya ang lalaki sa likod ng malamig na propesyonal. Nakita niya ang isang anak na nawalan ng ama, isang lalaking nagluluksa sa loob ng maraming taon,
naghihintay ng tamang pagkakataon para sa katarungan. At nang tumingin si Bantugan sa kanya, hindi na isang mayamang ginang ang kanyang nakita. Nakita niya ang isang babaeng may parehong tapang at determinasyon na minsan niyang nakita sa kanyang ina. Nakita niya ang isang kasama. Inilahad ni Luningning ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag na. Magkasama tayo sa laban na to, sabi niya, hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang deklarasyon. Tinanggap ni Bantugan ang kanyang kamay. Ang pagkakamay nila ay hindi lang isang kasunduan. Ito ay isang panunumpa. Binitawan ni Luningning ang kanyang kamay at sumandal sa kanyang upuan. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mabilis. Pinagdugtong-dugtong ang lahat. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may kasama na itong isang bagong damdamin, isang malamig at matalas na galit. Ang mga ebidensyang ito, sabi niya, tumuturo sa mga litrato at dokumento, ay hindi sapat. Si Raja ay makapangyarihan, marami siyang koneksyon, kaya niyang baliktarin ang lahat ng ito. Tumingin siya ng diretso kay Bantugan at sa unang pagkakataon, isang bagong kislap ang nakita nito sa kanyang mga mata, isang kislap ng katalinuhan at panganib. Hindi natin siya ibabagsak gamit ang ebidensya, mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay kalmado na, ngunit may kakaibang talim. Ibabagsak natin siya gamit ang sarili niyang kahinaan, ang pagdududa. Ang paghihiganti ay isang sining na nangangailangan ng pasensya. Ito ang natutunan ni Luningning sa loob ng ilang araw na paghahanda. Hindi ito isang biglaang pagsabog ng galit, kundi isang dahan-dahan at maingat na pagpipinta ng isang obra ng pagkawasak. Ang kanyang canvas ay ang isipan ni Raja, at ang kanyang unang brushstroke ay isang piraso ng papel. Gabi na nang iprint niya ito. Ang mga bata ay mahimbing nang natutulog at si Raja ay nasa isang late-night meeting. Tanging ang ugong ng printer sa kanyang maliit na art studio ang sumisira sa katahimikan ng mansyon. Sa kanyang harapan ay isang pekeng bank statement, isang obra maestra ng kasinungalingan na tinulungan siyang buuin ni Bantugan. Nakapangalan ito kay Malyari Crisologo mula sa isang bangko sa Switzerland na may lamang deposito na hindi gaanong kalakihan para maging imposible, ngunit sapat na malaki para maging kahina-hinala. Isang halagang maaaring maipon ng isang tapat na executive assistant o isang halagang maaaring kabayaran para sa isang uri ng kataksilan. Habang hawak niya ang papel, naramdaman niya ang malakas na kabog ng kanyang puso. Ito na, ang unang hakbang. Walang madugong komprontasyon, walang sigawan, tanging isang piraso ng papel na magsisilbing lason na dahan-dahang gagapang sa ugat ng pagtitiwala sa pagitan ng kanyang asawa at ng kabit nito. Maingat niyang tiniklop ang papel at naglakad patungo sa study room ni Raja. Ang kuta nito, ang sentro ng kapangyarihan nito sa loob ng kanilang tahanan. Ang silid ay amoy katad, lumang libro, at ang banayad na samyo ng tabako mula sa sigar na paminsan-minsan nitong hinihihit-hit. Sa ibabaw ng malaking mahogany desk nito ay isang folder ng mga dokumentong kailangan nitong pirmahan. Ito ang perpektong lugar. Huminga ng malalim si Luningning bago buksan ang folder. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Inilagay niya ang pekeng bank statement sa pagitan ng 2 pahina, hindi sa ibabaw, hindi sa ilalim, kundi sa gitna. Isang lugar kung saan ito ay matutuklasan na parang isang aksidente, isang papel na nailigaw. Mabilis siyang lumabas ng silid, isinara ang pinto ng walang tunog at bumalik sa kanilang silid tulugan na para bang walang nangyari. Kinagabihan, sa hapagkainan, sinimulan ni Luningning ang ikalawang yugto ng kanyang plano, ang kanyang pag-arte. "Kamusta ang araw mo, mahal?" tanong niya kay Raja.
Ang kanyang nangiti ay kasing tamis ng dati. Ngunit ngayon ay mayroon ng nakatagong layunin. Ipinagsandok niya ito ng paborito nitong sinigang. Sinisigurong ang lahat ay perpekto. Tumingin si Raja sa kanya, bahagyang nagulat sa labis na kasiglahan ng kanyang asawa. Sa mga nakaraang linggo, naging malayo at tahimik si Luningning. Ngunit ngayong gabi, bumalik ang babaeng dati niyang kilala, ang maasikaso at mapagmahal na sining. Mabuti naman, maraming trabaho, gaya ng dati. Sagot nito, unti-unting ngumingiti habang pinapanood ang kanyang asawa. Mabuti na lang, at laging nariyan si Malyari para tulungan ka. Sabi ni Luningning sa isang boses na puno ng sinseridad at paghanga. Mukha siyang napakasipag at dedikado sa trabaho niya. Swerte ka sa kanya. Ang pagbanggit sa pangalan ni Malyari ay natural at walang mali siya. Ngunit sa ilalim ng mesa, mariing ipinagdikit ni Luningning ang kanyang mga palad para pigilan ang panginginig. Bahagyang natigilan si Raja sa sinabi niya, ngunit agad ding nakabawi. Oo naman, she's the best, sabi nito at uminom ng alak. Nagpatuloy ang hapunan sa isang magaan na usapan. Nagkwento si Luningning tungkol sa mga bata, sa kanilang mga ginawa sa eskwela. Tumawa siya sa mga biro ni Raja. Naging perpektong asawa siya. Napaka-perpekto na kung titingnan ng mabuti, ito ay halos hindi na kapani-paniwala. Ngunit si Raja, na nasisiyahan sa biglaang pagbabago ng mood ng kanyang asawa, ay walang anumang napansin. Naging kampante siya. At iyon mismo ang gusto ni Luningning. Nang gabing iyon, nagkunwari siyang natutulog na nang pumasok si Raja sa kanilang silid. Narinig niya ang mga yapak nito patungo sa banyo, ang tunog ng tubig mula sa gripo. Pagkatapos ng ilang minuto, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng study room nito. Alam niyang nandoon ito para tapusin ang mga papeles. Naghihintay siya sa dilim, ang kanyang mga mata ay dilat na dilat. Bawat segundo ay parang isang oras. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ilang sandali pa, narinig niya ang isang biglaang paghinto sa paggalaw mula sa kabilang silid. Walang tunog, walang kaluskos. Isang mabigat na katahimikan lamang. Alam niya. Nakita na nito. Nang bumalik si Raja sa kanilang silid makalipas ang halos kalahating oras, naramdaman ni Luningning ang pagbabago sa hangin. Naramdaman niya ang bigat ng titig nito sa kanya habang nakahiga siya. Kahit pa nakatalikod siya rito. Humiga ito sa tabi niya. Hindi ito yumakap sa kanya tulad ng dati. Nanatili lang itong nakahiga. Ang kanyang likod ay hindi dumidikit sa kanya. Dahan-dahang ipinikit ni Luningning ang kanyang mga mata. Isang maliit at halos hindi mahahalata na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago ito mawala sa dilim. Sa kabilang banda ng kama, si Raja ay nakatitig sa kisame. Ang imahe ng bank statement ay nakatatak sa kanyang isipan. Malyari Crisologo, isang Swiss account, ang halaga. At ang alaala ng kanyang asawa kanina sa hapunan, ngumingiti ng matamis habang binabanggit ang pangalan ni Malyari. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Maaaring nagkataon lang. Isang papel na napasama sa mga dokumento mula sa accounting. Ngunit maaari ring hindi. Ang unang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Ang pagdududa, kapag naitanim na sa isipan ng isang taong tulad ni Raja, Dumaculem del Fuego, ay parang isang halamang baging. Gumagapang ito ng tahimik, pumupulupot sa bawat sulok ng kanyang pag-iisip, at sinasakal ang lahat ng uri ng rason hanggang sa ang tanging natitira na lang ay ang lason nito. Kinabukasan sa opisina, hindi na niya tinitingnan si Malyari sa parehong paraan. Bawat ngiti nito ay tila may itinatagong kahulugan. Bawat pag-aalok nito ng kape ay parang isang pagkilos na may lihim na motibo. Sa likod ng nakasarang pinto ng kanyang marangyang opisina, ginawa ni Raja ang isang bagay na hindi pa niya nagawa noon. Ang pag-imbestiga sa babaeng pinagkakatiwalaan niya ng kanyang mga sikreto. Tumawag siya sa isang cybersecurity expert na may malaki siyang utang na loob. Ang utos niya ay simple
at malinaw. Bigyan siya ng access sa lahat. Mga email, mga bank account, mga social media messages, lahat. At habang naghihintay, ginawa niya ang kanyang sariling pagsisiyasat. Binuksan niya ang kanyang computer at sinimulang suriin ang mga financial records ni Malyari na nasa file ng kumpanya. Ang kanyang sweldo, ang kanyang mga bonus, maayos ang lahat. Walang kahina-hinala. Ngunit hindi nito napawi ang pagdududa sa kanyang isipan. Sa halip, lalo pa itong lumaki. Kung malinis ang mga record dito, saan nanggaling ang perang nasa Swiss account? Nang pumasok si Malyari sa kanyang opisina para magbigay ng update, naramdaman niya agad ang pagbabago. Ang hangin ay mas malamig. Ang dating init sa mga mata ni Raja tuwing tinitingnan siya ay napalitan ng isang mapanuring tingin. Parang isang siyentipikong sumusuri sa isang espesimen sa ilalim ng mikroskopyo. May problema ba, Raja? Malambing niyang tanong. Lumapit sa likod ng upuan nito at marahang hinaplos ang balikat nito. Hindi gumalaw si Raja. Pagod lang siguro? Sagot nito. Ang mga mata ay nakatutok pa rin sa computer screen. Maraming iniisip. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Wag na. Ang giklineng sagot nito ay parang isang sampal. Dahan-dahang binawi ni Malyari ang kanyang kamay. Nasanay siyang sa mga ganitong pagkakataon ay hahawakan ni Raja ang kanyang kamay at hahalikan ito. Ngunit ngayon, wala. Lumipas ang araw na puno ng tensyon. Nararamdaman ni Malyari na para siyang naglalakad sa ibabaw ng maninipis na yelo. Bawat salita, bawat kilos niya ay tila tinitimbang. Kinahapunan, ipinatawag siya ni Raja sa opisina nito. Nakaupo ito sa kanyang silya. Ang kanyang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Maupo ka, Yari, sabi nito. Sumunod si Malyari, ang kaba ay nagsisimulang kumalat sa kanyang dibdib. Matagal ka nang nagtatrabaho para sa akin. Simula ni Raja. Ang boses ay kalmado ngunit walang init. 10 taon na. Mas matagal pa kaysa sa karamihan ng mga naging empleyado ko. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, Raja. Higit pa sa trabaho ang ginagawa mo, sabi nito. At sa isang saglit, akala ni Malyari ay isa itong papuri. Ngunit ang mga sumunod na salita ay nagpabago ng lahat. Naiisip ko lang, sa lahat ng sakripisyo mo, sa lahat ng oras na ibinigay mo sa kumpanya. Sa akin, sapat na ba ang kinikita mo? Natigilan si Malyari. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, may mga pangarap ka ba na hindi mo sinasabi sa akin, Yari? Mga investment? Mga plano para sa hinaharap? Tanong ni Raja. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya, tila sinusubukang basahin ang kanyang kaluluwa. Biglang naunawaan ni Malyari, hindi ito isang mapagmalasakit na tanong. Ito ay isang interogasyon. Ang pangarap ko ay nasa tabi mo, Raja. Alam mo yan? Mabilis niyang sagot. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Wala akong ibang plano. Isang mahabang katahimikan. Tinitigan siya ni Raja na para bang hinahanapan siya ng kahit anong senyales ng pagsisinungaling. Mabuti kung ganoon, sabi nito sa wakas. At isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Maari ka nang bumalik sa iyong trabaho. Tumayo si Malyari, nanginginig ang mga tuhod. Paglabas niya ng opisina at pagsara ng pinto, napasandal siya sa pader at napapikit. Ang paghinga niya ay mabilis at mababaw. Iyon pala. Hindi pala siya kailanman naging kapantay nito. Isa lang siyang tauhan, isang magandang laruan, isang kasangkapan na maaring itapon anumang oras na magpakita ito ng kahit katiting na senyales ng hindi pagkakatapat. Ang pagmamahal na inaakala niyang mayroon sila ay isang ilusyon lamang. Ang totoo, hindi siya kailanman pinagkatiwalaan ni Raja. Hindi talaga. Nang gabing iyon, bago sila umuwi, pinigilan siya ni Raja. Hinawakan nito ang kanyang braso
Ang pagkakahawak ay mas mahigpit kaysa sa karaniwan. Pasensya na kanina, sabi nito. Ang boses ay bumalik sa pagiging malambing. Stress lang talaga sa trabaho. Alam mo na, tumangulang si Malyari, hindi makapagsalita. Inilapit ni Raja ang mukha nito sa kanya at hinalikan siya. Ngunit ang halik na iyon ay iba. Walang init, walang pagmamahal. Ito ay isang halik ng pag-aari. Isang halik na nagmamarka ng teritoryo. Ang halik ni Judas. Pagkatapos, niyakap siya nito ng mahigpit. Napakahiigpit na halos hindi na siya makahinga. Ibinulong nito sa kanyang tainga ang mga salitang dati nagpapakilig sa kanya. Ngunit ngayon ay nagdudulot ng takot sa kanyang puso. Ikaw lang, Yari. Palagi. Huwag mo yang kakalimutan. Habang nakayakap ito sa kanya, naramdaman ni Malyari ang lamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Ang yakap nito ay hindi na yakap ng isang mangingibig. Ito ay parang mga rehas na bakal ng isang kulungan. Sa sandaling iyon, alam na niya. Hindi lang siya empleyado, hindi lang siya kabit. Isa siyang bihag at nagsisimula pa lang siyang makaramdam ng panganib. Ang safe house ni Bantugan ay isang maliit na apartment unit na kung titingnan mula sa labas ay simple at hindi kapansin-pansin. Ngunit ang loob nito ay sentro ng kanilang operasyon. Puno ng mga high-tech na kagamitan na hindi aakalain ni Luningning na umiiral sa totoong buhay. Nakuha ng security expert niya ang access. Sabi ni Bantugan, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa 3 monitor na nagpapakita ng mga linya ng code at mga bintana ng chat. Nasa loob na siya ng sistema ni Malyari. Nakikita niya ang lahat. Nasa tabi niya si Luningning, nakaupo sa isang silya. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa ibabaw ng kanyang kandungan. Sa bawat araw na lumilipas, ang takot na dati niyang nararamdaman ay napapalitan ng isang matatag at malamig na determinasyon. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa loob ng closet. Ngayon, isa na siyang sundalo sa isang digmaang siya mismo ang nagsimula. Ibig sabihin, nakita niya rin ang mga email ko sa'yo? Tanong niya, bahagyang nag-aalala. Umiling si Bantugan. Ang komunikasyon natin ay dumadaan sa isang secure, military-grade encrypted channel. Kahit ang pinakamagaling na hacker ay mangangailangan ng ilang taon para ma-decode ito. Ligtas tayo. Mayroong tiwala sa boses ni Bantugan na nagbigay ng kapanatagan kay Luningning. So ano ang susunod na hakbang? Tanong niya. Tumingin sa kanya si Bantugan at sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa gilid ng mga labi nito. Ngayon na ang tamang oras para magtanim ng ebidensya na siya mismo ang makakadiskubre. Ang kanilang plano ay simple ngunit delikado. Gagawa sila ng isang pekeng email na magmumukhang galing sa pinakamalaking karibal ng Silangan Holdings sa industriya. Ang email na ito ay ipapadala sa personal na email address ni Malyari, hindi sa email ng kumpanya. Ang mensahe? Isang alok. Isang alok na bumili ng mga sikreto ng kumpanya ni Raja sa halagang magbabago ng kanyang buhay. Hindi niya ito papatulan, sabi ni Luningning. Masyado siyang takot kay Raja. Alam ko, sagot ni Bantugan. At iyon mismo ang inaasahan natin. Hindi mahalaga kung ano ang gawin niya. Ang mahalaga ay matanggap niya ang email dahil alam nating may isang taong nagbabasa sa lahat ng pumapasok. Sa loob ng 1 oras, binuo nila ang perpektong email. Ginamit ni Bantugan ang kanyang kaalaman sa corporate espionage para gawin itong kapanipaniwala. Ang tamang terminolohiya, ang tamang antas ng pagkakumpidensyal, at isang alok na napakaganda para tanggihan. Handa na, sabi ni Bantugan. Ang kanyang daliri ay nakapatong sa send button. Tumingin siya kay Luningning. Sigurado ka na ba rito? Huminga ng malalim si Luningning at tumango. Gawin mo na. Click.
Isang simpleng pagpindot, isang email na ipinadala sa kalawakan ng internet, isang digital na bala na nakatutok sa puso ng tiwala ni Raja at Malyari. Nasa kanyang apartment si Malyari, naghahanda para matulog, nang tumunog ang kanyang telepono. Isang notifikasyon para sa isang bagong email, kinunutan niya ng noo. Bihira siyang makatanggap ng email sa kanyang personal account ng ganoong oras ng gabi. Binuksan niya ito at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Ang pangalan ng sender ay mula sa CEO ng kanilang karibal na kumpanya. At ang laman ng email, Miss Crisologo, nakarating sa aming kaalaman ang iyong hindi matatawarang serbisyo at kaalaman sa loob ng Silangan Holdings. Nauunawaan namin na ang isang talento na tulad mo ay nararapat sa mas malaking pagkilala. Nais naming mag-alok sa iyo ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon para sa isang mas magandang kinabukasan. Ang mga salita ay tila tumatalon mula sa screen. Isang alok na ₱5 milyong kapalit ng impormasyon tungkol sa mga susunod na proyekto ng Silangan Holdings. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Malyari. Ito ay isang bitag. Alam niya, walang matinong CEO na magpapadala ng ganitong klaseng email. Ito ay napakadelikado at napakadirekta. Ang unang pumasok sa isip niya ay si Raja. Siya ba ang may gawaan nito? Isang pagsubok sa kanyang katapatan. Nanginig ang kanyang mga kamay. Ang takot na naramdaman niya sa opisina kanina ay bumalik. Mas matindi pa. Kailangan niyang burahin ito, agad-agad. Pinindot niya ang delete button na para bang ang kanyang buhay ay nakasalalay dito. Pagkatapos, binura niya rin ito mula sa trash folder. Nawala na ang email, ngunit ang alaala nito ay nanatili, nakatatak sa kanyang isipan na parang isang mainit na bakal. Sa kanyang madilim na study room, nakaupo si Raja sa harap ng kanyang monitor. Isang baso ng whiskey ang nasa kanyang tabi. Ang kanyang cybersecurity expert ay nag-set up ng isang remote viewing software para sa kanya. Ang lahat ng ginagawa ni Malyari sa kanyang mga gadget ay lumalabas sa kanyang screen. Nakita niya. Nakita niya ang pagdating ng email. Nakita niya ang pangalan ng sender. Binasa niya ang bawat salita ng alok kasabay ni Malyari. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. So, ito na pala. Ang mga ahas ay nagsisimula nang lumabas sa kanilang mga lungga. Ang kanyang mga karibal ay sinusubukan siyang sirain mula sa loob gamit ang babaeng pinakamalapit sa kanya. Ngunit ang nangisi ni Dia ay biglang nawala nang makita niya ang ginawa ni Malyari. Delete. Binura niya. Hindi niya ito sinabi sa kanya. Hindi niya ito ipinasa. Binura niya ito na para bang itinatago niya ang isang kasalanan. Para sa isang taong walang kasalanan, ang tamang kilos ay ang sabihin ng ito sa kanya kaagad. Raja, tingnan mo ang email na natanggap ko. Sinusubukan nila akong suhulan. Iyon ang dapat na ginawa ng isang tapat na alagad. Pero hindi. Pinili niyang itago ito. Bakit? Dahil ba pinag-iisipan niya ang alok? O dahil ba mayroon na siyang ibang kasunduan sa kanila? Ang laso ng pagdududa na itinanim ni Luningning, ilang araw na ang nakalipas ay biglang namulaklak at namunga ng isang mas madilim na emosyon. Isang nagngangalit na paranoia. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang pinuno ng kanyang personal na security team. Simula bukas, utos niya, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Huwag niyo siyang tanggalan ng tingin kahit saan siya magpunta. Ang bitag ay gumana ng perpekto. Ang paranoia ni Raja ay isang apoy na kapag nasindihan ay mabilis na kumakalat at tinutupok ang lahat sa kanyang paligid. At ang unang nasunog ay si Malyari. Kinabukasan, hindi pa man nakakaupo si Malyari sa kanyang mesa, dalawang lalaking nakasuot ng itim na suit mula sa security team ni Raja ang lumapit sa kanya. Walang salita, walang paliwanag. Kinuha nila ang kanyang mga gamit, isinilid sa isang kahon.
at sinabihang sumama sa kanila. Dinala nila siya sa opisina ni Raja. Nakatayo ito roon, nakatalikod sa pinto, nakatingin sa malawak na tanawin ng syudad mula sa kanyang glass window. Raja, anong nangyayari? Tanong ni Malyari. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkalito at takot. Dahan-dahang humarap si Raja. Ang mukha nito ay walang emosyon, parang isang maskarang gawa sa bato. Ngunit ang mga mata nito ay nag-aalab sa isang malamig na apoy. Tapos ka na rito, sabi nito. Ang bawat salita ay matalim na parang bubog. Umalis ka na, ngayon din. Ano? Pero bakit? Hagulhol ni Malyari. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Wala akong ginagawang masama. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Raja. Talaga ba? Ang email kagabi, sa tingin mo ba hindi ko alam? Sa tingin mo ba tanga ako, Malyari? Nanlamig si Malyari. Ito ay isang bitag, Raja. Binura ko yon. Wala akong balak na... Ang dapat mong ginawa ay sinabi mo sa akin. Sigaw ni Raja. Ang kanyang boses ay biglang umalingaw-ngaw sa loob ng opisina. Pero hindi. Pinili mong manahimik. Dahil pinag-iisipan mo. Dahil isa kang ahas na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Lumapit ito sa kanya. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang amoy ng mamahalin nitong pabango ay parang lason na ngayon. Umalis ka na, habang pinapayagan pa kita. Bulong nito. Ang banta ay malinaw sa kanyang boses. At wag na huwag mo nang susubukang lumapit sa akin o sa kumpanyang ito. Dahil kung gagawin mo, sisiguraduhin kong hindi mo na masisilayan pa ang araw. Hindi na naghintay pa ng sagot si Raja. Tinalikuran niya ito at tumingin muli sa bintana. Isang senyales na tapos na ang usapan. Ang dalawang security guard ay marahang hinawakan si Malyari sa braso at kinaladkad palabas ng opisina habang siya ay umiiyak at nagmamakaawa. Ang kanyang pag-alis ay parang isang palabas para sa buong palapag, isang malinaw na mensahe para sa lahat. Walang sino man ang maaaring magtaksil kay Raja Dumaculem del Fuego. Nang gabing iyon, umuwi si Raja. Nadala ang parehong bagyo sa kanyang dibdib. Para sa kanya, ang pagtataksil ni Malyari ay simula pa lamang. Naniniwala siyang may mas malaking konspirasyon at ang kanyang hinala ay bumagsak sa nag-iisang taong natitira na malapit sa kanya, ang kanyang asawa. Naabutan niya si Luningning sa sala, tinutulungan si Ulan sa kanyang homework. Ang eksena ay napaka-inosente, napaka-normal, na lalo lang nagpagalit kay Raja. Para sa kanya, ito ay isang perpektong pagbabalat kayo. Luningning, tawag niya. Ang kanyang boses ay walang buhay. Nag-angat ng tingin si Luningning. Oh, mahal, maaga ka yata. Ngumiti siya, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Naramdaman niya agad ang dilim na dala ng kanyang asawa. Ulan anak, pumunta ka muna sa kwarto mo. May pag-uusapan lang kami ng mami mo, utos ni Raja. Sumunod ang bata, at nang silang dalawa na lang ang natira, hinarap ni Raja ang kanyang asawa. Anong alam mo? Diretsahan niyang tanong. Alam saan? Kalmadong sagot ni Luningning, kahit na ang puso niya ay kumakarera na. Huwag mo akong gawing tanga. Sigaw niya. Yung bigla mong pagiging maasikaso nitong mga nakaraang araw. Yung pagbanggit mo sa pangalan ni Malyari, kayo ba ay magkasabwat? Hindi makapaniwalang tumingin si Luningning sa kanya. Raja, ano bang pinagsasabi mo? Bakit naman ako makikipagsabwatan sa babaeng yon? Pinanatili niyang matatag ang kanyang boses, kahit sa loob ay nanginginig siya sa takot at galit. Ang paranoia nito ay mas malala pa sa kanyang inaasahan, ngunit ang kanyang pagtanggi ay parang gasolina lang na ibinuhos sa apoy. Para kay Raja, iyon ay isang kumpirmasyon ng kanyang kasinungalingan. Hindi ko alam
kung anong laro ang nilalaro mo, sabi ni Raja. Ang kanyang boses ay bumaba na sa isang mapanganib na bulong. Pero sisiguraduhin kong ako ang mananalo sa huli. Tinalikuran siya nito at umakyat sa hagdan. Iniwan si Luningning na nanginginig sa sala. Sa mga sumunod na araw, ang kanilang bahay ay naging isang malamig na bilangguan. Hindi na sila nag-uusap. Bawat kilos ni Luningning ay tila minamanmanan. Naramdaman niya ang mga titig ni Raja kahit ito ay nasa kabilang silid. Ang mansyon na dati niyang itinuring na tahanan ay naging isang hawla. Isang gabi, habang pinapatulog niya si Sinag, may napansin siyang kakaiba. Ang digital alarm clock sa bedside table ng kanyang anak, na laging nakatapat sa pinto, ay bahagyang nakatabingi ngayon, nakatutok sa kama. Nilapitan niya ito, isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib. Tinitigan niya ang itim na screen ng orasan, at doon, sa gitna ng numero, nakikita niya ito. Isang maliit, halos hindi mahahalata, na butas na hindi dapat naroroon. Isang lente ng kamera. Napaurong siya, napahawak sa kanyang bibig para pigilan ang isang pagsigaw ng pagkagimbal. Kinilabutan siya hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang kamera. Sa loob ng kwarto ng kanyang anak. Ang lahat ng lakas na inipon niya, Mia, ang lahat ng katatagan, ang lahat ng plano, ay biglang gumuho. Ito na ang sukdulan. Ito na ang kasalanang hindi na niya kayang palampasin. Ang laban na ito ay hindi na tungkol sa pangangaliwa. Hindi na rin ito tungkol sa mga ninakaw na negosyo. Ito ay tungkol na sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid, sinigurong hindi siya gagawa ng anumang ingay. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng husto habang hinahanap niya ang numero ni Bantugan. Nagpunta siya sa pinakasulok ng hardin sa ilalim ng isang malaking puno kung saan sigurado siyang walang makakarinig. Nanginginig niyang idinial ang numero. Nang sumagot si Bantugan, hindi na napigilan ni Luningning ang isang hikbi. Bantugan. Halos pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak. Tulong. Tulungan mo ako. May mga kamera. Naglagay siya ng mga kamera sa kwarto ng mga anak ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Luningning na parang nawala na ang lahat. Talo na siya. Ang halimaw ay pumasok na sa huling santuwaryo na natitira sa kanya. Nakakulong siya. Wala nang matatatakbuhan. Ang plano niya ay gumuho. Ang kanyang tapang ay nawala. Ang natira na lang ay ang dalisay na takot ng isang inang walang magawa. Sa kabilang linya, ang boses ni Bantugan ay kalmado at matatag. Isang matibay na angkla sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa loob ni Luningning. Luningning, makinig ka sa akin, sabi nito. Huwag kang gagawa ng kahit anong padalos-dalos. Nasaan ka ngayon? Nasa hardin, sagot ni Luningning. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Ngunit ang unang bugso ng takot ay dahan-dahang napapalitan ng isang bagay na mas matigas at mas mapanganib. Isang dalisay na galit. Ang paglalagay ng kamera sa kwarto ng kanyang mga anak. Iyon ay hindi na isang simpleng pagdududa. Iyon ay isang paglapastangan. Isang pagyurak sa kanilang seguridad, sa kanilang kawalang malay. Si Raja ay tumawid na sa isang linyang hindi na niya maaaring hayaang balikan. Gusto kong umalis, sabi ni Luningning. Gusto ko nang kunin ang mga anak ko at umalis dito. Hindi pa, matatag na sagot ni Bantugan. Kung aalis ka ngayon, ikaw ang magmumukhang nagkasala. Gagamitin niya yan laban sa'yo. Kailangan nating maging mas matalino kaysa sa kanya. Kailangan nating gamitin ang mismong paranoia niya para sirain siya. Natahimik si Luningning. Tumingala siya at pinagmasdan ang malaking mansyon. Ang bawat bintanang may ilaw ay parang isang matang nakatitig sa kanya, nagmamanman. Ang dating tahanan ay isa ng hawla. Ngunit paano kung ang hawla ay maaari niyang gawing isang bitag?
Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideya na napakadelikado, ngunit napakatalino. Ang mga kamera. Ang mga ito ang armas ni Raja. Ngunit ang bawat armas ay maaring agawin at itutok pabalik sa may-ari nito. Bantugan, sabi niya. At sa pagkakataong ito, ang panginginig sa kanyang boses ay nawala na. Napalitan ito ng isang malamig na kapanatagan. May plano ako. Kailangan kong pagkatiwalaan mo ako. Sundan mo lang ang sasabihin ko. Bago pa man makasagot si Bantugan, nagbago ang tono ni Luningning. Mula sa pagiging kalmado, ang kanyang boses ay biglang napuno ng pagkataranta at takot. Isang perpektong pag-arte. Hindi ko na kaya, Bantugan, sabi niya. Sinisigurong may tamang panginginig sa kanyang boses, sapat na para marinig sa kahit anong listening device. Nakita niya ako. Alam kong alam na niya. Kailangan ko nang ibigay sa iyo ang lahat ng ebidensya. Naglakad siya pabalik papasok sa bahay. Alam na ang bawat galaw niya ay sinusundan na ngayon, hindi lang ng mga kamera, kundi ng mga mata mismo ni Raja na nagmamasid mula sa kadiliman. Pumasok siya sa sala, umupo sa sofa, at yumuko na parang isang taong talunan at desperado. Sige. Pagpapatuloy niya sa kanyang pakikipag-usap sa telepono. Sa lumang bodega sa Mabini Street, yung inabandonang pag-aari ng mga krisologo. Oo, doon. Magkita tayo doon. Isang oras mula ngayon. Didadalhin ko ang lahat. Ang orihinal na kopya ng mga dokumento. Ang lahat. Pagkatapos nito, kailangan mo na akong tulungang makaalis kasama ang mga anak ko. Ang bawat salita ay maingat na pinili. Ang bodega ng mga krisologo. Isang perpektong lugar para pukawin ang kanyang galit at kuryosidad. Ang orihinal na kopya. Isang pain na hindi niya kayang palampasin. Mag-iingat ako, sabi niya bago patayin ang tawag. Ibinaba niya ang telepono sa mesa at ipinatong ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig na parang isang taong umiiyak nang walang tunog. Isang perpektong pagganap. Sa itaas, sa ikalawang palapag, isang pinto ang biglang bumukas at sumara ng malakas. Narinig ni Luningning ang mabilis at mabibigat na yapak ni Raja sa hagdanan. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa entrada, ang tunog ng makina ng sasakyan na biglang umandar, at ang matinis na tunog ng mga gulong na humarurot papalayo sa garahe. Nahulog na siya sa bitag. Nang marinig niya ang pagsara ng gate ng mansyon at ang paglalaho ng tunog ng sasakyan sa kalayuan, dahan-dahang itinaas ni Luningning ang kanyang ulo. Ang nanginginig na babae ay nawala na. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na nakakakilabot. Isang malamig, matagumpay na tingin. Ang kanyang mga labi na kanina'y nakangiwi sa pag-iyak ay dahan-dahang bumuo ng isang ngiti. Kalmado siyang tumayo. Naglakad siya patungo sa bintana at tinanaw ang daan kung saan dumaan si Raja. Isang tupa na nagmamadaling pumunta sa katayan. Akala ay isa siyang lobo na humahabol sa isang biktima. Kinuha niyang muli ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, hindi si Bantugan ang tinawagan niya. Dinial niya ang numero ng kanyang asawa. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, si Raja, kasama ang dalawa sa kanyang mga tauhan, ay pabalibag na ipinarada ang kanyang sasakyan sa harap ng isang luma at madilim na bodega. Ang galit at pagtatagumpay ay nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Sa wakas, mahuhuli na niya sila. Pabalang niyang sinipa ang kinakalawang na pinto ng bodega. Luningning! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak at walang lamang espasyo. Ngunit walang sumagot. Ang bodega ay walang laman, maliban sa alikabok, mga sapot ng gagamba, at ang amoy ng pagkabulok. Walang Luningning, walang Bantugan, walang ebidensya.
Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, biglang tumunog ang kanyang telepono. Tiningnan niya ang screen. Luningning calling. Sinagot niya ito. Ang kanyang panga ay nagngangalit sa galit. Nasaan ka? Sa kabilang linya, ang narinig niya ay hindi isang takot na boses, kundi isang boses na malambing, kalmado, at puno ng nakakalokong tamis. Naghahanap ka ba nito, mahal? Habang si Raja Dumaculem del Fuego ay nakatayo sa gitna ng isang abandonadong bodega, nalilito at nagngangalit sa galit, isang ibang klaseng pagtitipon ang nagaganap sa pinakapuso ng kanyang imperyo, ang boardroom ng Silangan Holdings. Isang emergency board meeting ang ipinatawag. Isang bagay na ikinagulat ng lahat ng miyembro ng lupon. Ang nagpatawag, isang hindi kilalang grupo na kumakatawan sa isang malaking porsyento ng anonymous shareholders. Sa tuktok ng mahabang lamesa, sa upuang nakalaan para kay Raja, ay nakaupo ang isang lalaking hindi nila kilala. Simpleng itim na suit, kalmadong disposisyon, at mga matang may bigat ng isang matagal nang dinadalang pasanin. Sino ka? Tanong ng isa sa mga matatandang board member, si Mr. Elizalde, ang kanang kamay ni Raja. At anong karapatan mong ipatawag ang pulong na ito nang wala ang aming CEO? Kalmadong tumayo si Bantugan Reyes. Hindi siya natinag sa mga matatalim na tingin na ipinupukol sa kanya. Ang pangalan ko ay Bantugan Reyes. Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaaling-awngaw sa loob ng silid. At ako ang kumakatawan sa mga pamilyang winasak ng inyong CEO. Isang bulong-bulungan ng pagkalito at pagtutol ang kumalat sa silid. Kawalang galang! Sigaw ni Mr. Elizalde. Security! Palabasin ang taong ito! Ngunit bago pa man makakilos ang mga security guard, pinindot ni Bantugan ang isang remote. Ang malaking screen sa likod niya na karaniwang ginagamit para sa mga presentasyon ng kita at paglago ay biglang nagliwanag. Bago niyo ako palabasin, sabi ni Bantugan, baka gusto niyo munang panoorin ito. Ang unang lumabas sa screen ay isang larawan. Isang lumang litrato ng dalawang masayang lalaki, ang ama ni Bantugan at ang ama ni Malyari. 20 taon na ang nakalipas, simula ni Bantugan. Ang dalawang lalaking ito ay may-ari ng isang maliit ngunit matagumpay na kumpanya. Hanggang sa dumating ang isang ahas sa kanilang paraiso. Ang ahas na yon ay si Raja Dumaculem del Fuego. Isa-isang ipinakita ni Bantugan ang mga ebidensya, mga pekeng dokumento, mga bank transfer patungo sa mga shell corporation, mga testimonya mula sa mga dating empleyado na pinilit manahimik. Ang bawat slide ng presentasyon ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng reputasyon ni Raja. Ang mga miyembro ng board na dati galit ay unti-unting napalitan ng pagkabigla at pag-aalinlangan. Ang mga krimen na ipinapakita sa kanila ay hindi lamang simpleng pandaraya sa negosyo. Ang mga ito ay sistematikong pagsira ng buhay. Ito ay mga paninira lamang. Sigaw muli ni Elizalde, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay mayroon ng bahid ng kawalan ng katiyakan. Mga pekeng dokumento, walang patunay. Talaga ba? Mahinahong tanong ni Bantugan. Kung ganoon, baka gusto niyong marinig ang sasabihin ng isang taong nakasaksi sa lahat ng ito mula sa loob. Sa hudyat niya, bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok si Malyari Crisologo. Hindi na siya ang babaeng palaging nakangiti at sunod-sunuran. Ang babaeng pumasok sa silid ay may matatag na tindig. Ang kanyang mga mata ay walang takot at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang determinasyong bakal. Ang sakit na dinanas niya ay ginawa siyang sandata. Malyari? Bulalas ni Elizalde, hindi makapaniwala. Humarap si Malyari sa lupon. Ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Lahat ng sinasabi ni Mr. Reyes ay totoo at marami pa siyang hindi sinasabi. Sa loob ng sumunod na 30 minuto,
Isinalaysay ni Malyari ang lahat. Ang kanyang tunay na pagkatao bilang anak ng dating kasosyo na sinira ni Raja. Ang kanyang plano, sanang maghiganti na nauwi sa pagiging bihag nito. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang mga krimen na nasaksihan niya sa loob ng 10 taon, panunuhol sa mga opisyal ng gobyerno, pagmamanipula sa stock market, at mga banta sa buhay ng sinumang humadlang sa kanya. Nagbigay siya ng mga pangalan, mga petsa, at mga lokasyon ng mga bank account na tanging siya lang ang nakakaalam. Siya ang huling pako, ang saksing hindi nila kayang itanggi. Sa gitna ng kaguluhan at pagkabigla sa boardroom, sa loob ng abandonadong bodega, sinagot ni Raja ang tawag ng kanyang asawa. "Naghahanap ka ba nito, mahal?" Ang boses ni Luningning ay malambing, ngunit meron itong lamig na nagpatindig ng balahibo sa batok ni Raja. "Anong laro ito, Luningning?" Sigaw niya sa telepono. "Hindi ito laro, Raja. Ito ang katapusan," sagot ni Luningning. At sa background ng kanyang tawag, narinig ni Raja ang tunog ng mga sirena ng pulis, palapit ng palapit. "Tingnan mo ang balita, mahal," sabi ni Luningning. Nanginginig ang kamay ni Raja na binuksan ng isang news app sa kanyang telepono at tumambad sa kanya ang headline. Breaking news! CEO of Silangan Holdings, Raja Dumaculem del Fuego, accused of fraud, corruption, and corporate sabotage. Emergency board meeting in progress. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang babaeng akala niya ay mahina at tanga. Ang babaeng minamaliit niya. Ang siyang nagplano ng lahat. Ginamit nito ang kanyang paranoia, ang kanyang galit, para paalisin siya sa kanyang trono at ihatid sa bitag na ito. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang telepono mula sa kanyang kamay, bumukas ng malakas ang pinto ng bodega. Ang nakakasilaw na ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis ay pumuno sa madilim na espasyo. "Raja Dumaculem del Fuego, sumama po kayo sa amin," sigaw ng isang pulis. Habang papalapit ang mga pulis para pusasan siya, ang huling narinig ni Raja mula sa teleponong nasa sahig ay ang boses ng kanyang asawa. Isang boses na kalmado, malamig, at ganap na nagtagumpay. "Checkmate." Sinundan ito ng tunog ng mga camera flashes mula sa mga media na nag-aabang na sa labas. Ang pagbagsak ng kanyang imperyo ay hindi na isang sikreto. Isa na itong pampublikong palabas at sa malayo, mula sa bintana ng kanyang tahanan, pinanood ni Luningning ang lahat sa live television. Walang ngiti sa kanyang mga labi, walang pagbubunyi, tanging isang malalim na paghinga ng kalayaan. Tapos na. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng media ay unti-unti nang humupa. Ang pangalan ni Raja Dumaculem del Fuego, na dati simbolo ng kapangyarihan at tagumpay, ay naging kasing kahulugan na ngayon ng kasakiman at pagkawasak. Ang Silangan Holdings ay nasa ilalim na ng bagong pamunuan at ang mga kasong isinampal laban sa kanya ay patong-patong. Sapat para masigurong hindi na niya masisilayan pa ang labas ng kulungan sa loob ng napakahabang panahon. Para kay Luningning, ang mga linggong iyon ay isang malabong panaginip. Inayos niya ang mga legal na papeles, kinausap ang mga abogado, at higit sa lahat, sinubukan niyang ipaliwanag sa kanyang mga anak sa paraang kaya nilang maintindihan kung bakit hindi na uuwi ang kanilang ama. Ito ang pinakamahirap na bahagi. Walang halaga ng tagumpay ang makakapagpabawas sa sakit ng pagkakita sa kalungkutan sa mga matani na ulan at sinag. Ngunit kailangan niyang tapusin ang lahat. Mayroon pang isang huling kabanata na kailangan niyang isara. Ang pasilyo ng city jail ay malamig at amoy disinfectant. Bawat yabag ng kanyang sapatos ay umuulit sa nakabibinging katahimikan. Isang tunog na malayo sa lambot ng mga carpet sa kanyang dating mansyon. Hindi siya nag-abalang magsuot ng magarang damit. Isang simpleng blusa at pantalon lang. Wala na siyang kailangang patunayan pa. Nang dalhin siya ng gwardiya sa visitation area, nakita niya si Raja.
Nakaupo ito sa likod ng isang makapal na salamin, nakasuot ng kulay kahel na uniforme ng preso. Ang dating CEO na laging maayos at makisig ay wala na. Ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay mukhang pagod, payat, at tila tumanda ng 10 taon. Ang kanyang buhok ay magulo at may mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Nang makita siya nito, isang kislap ng pag-asa ang biglang sumilay sa mga mata nito. Tumayo ito at lumapit sa salamin. Dinampot ang teleponong magkokonekta sa kanila. Umupo si Luningning sa upuan sa kanyang panig at dahan-dahang dinampot ang sariling telepono. "Ning," sabi ni Raja. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng desperasyon. "Dumating ka. Alam kong darating ka. Tulungan mo ako, Ning. Pakiusap. Kausapin mo ang mga abogado mo. Bawiin mo ang testimonya mo. Sabihin mong napilitan ka lang. Sabihin mo kahit ano. Kaya nating ayusin to para sa mga bata." Si Luningning ay nakatingin lang sa kanya. Ang kanyang mukha ay kalmado at walang emosyon. Hindi siya nakaramdam ng galit. Hindi rin siya nakaramdam ng awa. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malawak na espasyo ng kawalan. Ang kawalan ng pagmamahal na matagal na palang patay sa loob niya. "Wala nang dapat ayusin, Raja." Mahina niyang sagot. Ang kanyang boses ay pantay at walang bahid ng anumang damdamin. Meron pa." Pagpupumilit nito, ang kanyang mukha ay halos nakadikit na sa salamin. "Nagkamali ako, alam ko. Magsisimula tayo ulit. Aalis tayo ng bansa. Itatama ko ang lahat, pangako. Huwag mo lang akong iwan dito." Ang dating makapangyarihang lalaki na kayang magpatakbo ng isang imperyo ay nagmamakaawa ngayon na parang isang bata. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang epekto kay Luningning. Dahan-dahan, inilabas ni Luningning mula sa kanyang bag ang isang folder. Binuksan niya ito at inilabas ang isang dokumento. Isinandal niya ito sa salamin para makita ni Raja. Isang petisyon para sa diborsyo. Nakatitig lang si Raja sa papel. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang lahat ng pag-asa sa kanyang mga mata ay biglang naglaho, napalitan ng isang mapait na pagtanggap sa katotohanan. "Nakasampa na," sabi ni Luningning, "at hiningi ko ang sole custody sa mga bata." "Luningning, pakiusap," halos pabulong na sabi ni Raja. Sa wakas, tinitigan ni Luningning ang kanyang mga mata. "Ginawa mo itong lahat sa sarili mo, Raja. Sinira mo ang lahat. Hindi dahil sa kasakiman mo sa pera o kapangyarihan. Sinira mo ang lahat noong araw na pinili mong kalimutan na may pamilya kang naghihintay sa'yo. Sinira mo ang lahat noong araw na tinawid mo ang linyang hindi na dapat tawirin." Inilapit niya ang telepono sa kanyang bibig para sa kanyang huling mga salita. "Ito ay hindi para sa akin. Hindi rin ito para sa paghihiganti," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. "Ito ay para sa mga bata." Pagkasabi noon, dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono sa lalagyan nito. Pinuputol ang kanilang huling koneksyon. Tumayo siya. Hindi niya na hinintay ang reaksyon ni Raja. Hindi niya na kailangang makita ang kanyang galit o ang kanyang pagtangis. Wala na itong halaga. Habang naglalakad siya papalayo sa pasilyo, hindi niya nanilingon pa ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Bawat hakbang niya palayo ay isang hakbang palapit sa isang bagong buhay. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay unti-unting nawawala. Paglabas niya sa malaking bakal na pinto ng City Jail, ang sikat ng araw ay sumalubong sa kanya. Mas maliwanag kaysa dati. Napapikit siya sandali. Dinarama ang init nito sa kanyang balat. Sa di kalayuan, nakasandal sa isang sasakyan, ay isang pamilyar na figura. Si Bantugan, hindi ito nagsalita. Naghihintay lang. Naglakad si Luningning palapit sa kanya. Nang makarating siya sa harap ng sasakyan, tumigil siya at tumingala sa asul na kalangitan. Huminga siya ng malalim, isang hininga ng tunay na kalayaan.
Walang sinabi si Bantugan. Dahan-dahan lang nitong binuksan ang pinto ng pasahero para sa kanya. Isang simpleng kilos, isang tahimik na pangako ng suporta at pagsisimula. Pumasok si Luningning sa loob. Habang isinasara ni Bantugan ang pinto, ang nakaraan ay tuluyan ng naiwan sa labas. Lumipas ang 6 na buwan. Ang taglamig ng pagsubok ay nagbigay daan sa isang mainit at payapang tag-araw. Ang mansyon sa Forbes Park ay naibenta na. Ang mga alaala ng kasinungalingan at sakit ay isinama na sa mga pader na yon. Ngayon, si Luningning at ang kanyang 2 anak ay nakatira sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay malapit sa dagat sa Batangas. Ang hangin ay malinis. Ang tunog ng mga alon ay musika sa kanilang mga tainga. At ang bawat umaga ay nagsisimula sa sikat ng araw na dumadampi sa kanilang mga bintana. Mula sa pagiging asawa ng isang bilyonaryo, si Luningning ay bumalik sa kanyang unang pag-ibig, ang sining. Nagtayo siya ng isang maliit na art gallery sa bayan, kung saan itinatampok niya hindi lang ang kanyang mga obra, kundi pati na rin ang gawa ng mga lokal na pintor. Ito ay isang maliit na negosyo, ngunit ito ay sa kanya. Bawat pintura, bawat exhibit ay isang patunay ng kanyang bagong tuklas na kalayaan at pagkakakilanlan. Isang hapon, habang nagpipinta siya sa kanyang beranda na may tanawin ng karagatan, narinig niya ang tawanan ng kanyang mga anak mula sa dalampasigan. Tumingin siya at nakita sina Ulan at Sinag na nagtatakbuhan, hinahabol ang mga alon na humahampas sa buhanginan. Ang kanilang mga ngiti ay dalisay at walang bahid ng nakaraan. Sila ay naghilom na, at iyon, para kay Luningning, ang pinakamalaking tagumpay sa lahat. Hindi nagtagal, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanyang canvas. Bawal istorbohin ang isang artist habang nagtatrabaho, sabi ng isang malumanay na boses. Ngumiti si Luningning nang hindi lumilingon. Depende sa kung ano ang dala ng istorbo. Umupo si Bantugan sa isang silyang ratan sa tabi niya. Inilapag nito sa mesa ang isang bayong na puno ng sariwang mangga at isang supot ng mainit na pandesal. Sapat na ba to para sa kapatawaran ko? Nakangiting tanong nito. Tumawa si Luningning. Pwede na. Sa loob ng 6 na buwan, si Bantugan ay naging isang palaging presensya sa kanilang buhay. Nagsimula ito sa mga simpleng pagbisita para kumustahin sila. Pagkatapos ay naging mga pagtulong sa pag-aayos ng kanilang bagong bahay. Hanggang sa naging isang normal na bahagi na ng kanilang linggo ang pagdating nito tuwing Sabado. Dala-dala ang mga paboritong pagkain ng mga bata. Hindi nila pinag-uusapan ang tungkol sa kanila. Walang pilitan, walang mga salitang kailangan. Ang kanilang ugnayan ay nabuo hindi sa mga matatamis na pangako, kundi sa isang pundasyon ng paggalang, pag-unawa, at mga pinagsamahang laban. Tito Ban, sigaw ni Ulan mula sa dalampasigan, kumakaway. Kumaway pabalik si Bantugan. Ang dating lalaking puno ng galit at nabubuhay para sa paghihiganti ay wala na. Sa harapan ni Luningning na ngayon ay isang lalaking payapa na ang kalooban, isang lalaking natutong magpatawad, hindi para sa iba, kundi para sa sarili. Natagpuan niya ang hustisya na hinahanap niya at kasabay nito, natagpuan din niya ang kapayapaang hindi niya inaasahan. Ang ganda ng ipinipinta mo, sabi ni Bantugan, nakatingin sa canvas. Ito ay isang larawan ng pagsikat ng araw sa karagatan. Isang bagong umaga, mahinang sabi ni Luningning. Nagkatinginan sila at sa katahimikan na yon, isang pag-unawa ang namayani. Isang pag-unawang hindi kailangan ng mga salita. Nang papalubog na ang araw, naglakad silang 4 sa dalampasigan. Si Ulan ay nakakapit sa isang kamay ni Bantugan, habang si Sinag naman ay karga-karga nito sa kanyang balikat. Kapwa tumatarawa habang nagkukwento ang lalaki tungkol sa mga isda sa dagat. Si Luningning ay naglalakad sa tabi nila. Isang ngiti ng kapanatagan ang nasa kanyang mga labi.
Pinanood niya ang 3 pinakamahahalagang tao sa kanyang buhay. Ito ang kanyang mundo ngayon. Isang mundong mas maliit, mas simple, ngunit 1,000 beses na mas totoo at mas masaya. Nang maabot nila ang dulo ng dalampasigan, tumigil sila para panoorin ang huling silahis ng araw na lumulubog sa abot-tanaw. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel, pasas at lila. Sa gitna ng kagandahan ng sandaling iyon, dahan-dahang iniabot ni Bantugan ang kanyang kamay. Hindi ito nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nasa papalubog na araw. Isang tahimik na alok, isang tanong na hindi binibigkas. Tinitigan ni Luningning ang kanyang kamay. Pagkatapos, tumingin siya sa mukha ni Bantugan, sa mga bata, at sa walang hanggang karagatan sa kanilang harapan. Dahan-dahan, dahan-dahan, itinaas niya ang sarili niyang kamay at isinalikop ito sa kamay ni Bantugan. Ang pagkakahawak nila ay mainit at mahigpit. Hindi ito isang pag-angkin, kundi isang koneksyon. Isang pangako ng pagsama sa paglalakbay patungo sa isang bagong umaga. Hindi na nila kailangan pang lumingon sa nakaraan. Ang kanilang kinabukasan ay naroroon na. Kasing liwanag at kasing ganda ng pag-asang dala ng bawat pagsikat ng araw. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kakayaman o kapangyarihan, kundi sa kung paano ka bumangon mula sa pagkawasak. Ang pinakamadilim na gabi ay maaaring magbunga ng pinakamaliwanag na umaga. At ang isang pusong sinubok ng pagtataksil ay maaari pa ring matutong magtiwala at magmahal muli. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwento ni Luningning ay ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala sa'yo, kundi para sa iyong sariling kapayapaan. At ang katarungan, kapag ipinaglaban sa tamang paraan, gamit ang talino at hindi ang dahas, ay laging mananaig sa huli. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ng Ang Huling Halakhak. Sana po ay napulutan ninyo ng inspirasyon at aral ang paglalakbay ni Luningning. Ano pong masasabi ninyo sa ating kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.